Pasko na naman ulit. Parang ang bilis lang ng panahon, no? Parang kailan lang nung nagpasko tapos ngayon, Pasko na naman ulit. Nakagawian na nga naming magkakapitbahay na mag-ambagan para mas maraming handa, mas masaya, tapos may pa-party-party din sa labas. Kaya ayan, nagluto kami ng asawa ko ng sisig dahil yan yung nabunot namin. Pinagtulungan na nga namin lutuin yan dahil nagtatawag na yung announcer dun sa labas na na ihanda na at kami nagluluto pa nga. Ngarag na nga kaming dalawa dyan, pero sige lang, mabilis lang namang lutuin yan. Ganyan tayong mga Pinoy eh. Lagi tayong Philippine time. Kampante lagi sa oras. Ayan tuloy, hindi na namalayan. Gabi na pala. Ayan, ngarag na. Hindi na alam ang gagawin. Buti na lang at natapos din. At ayun na nga, dinala niya sa labas dahil nandun na lahat ng mga pagkain at ako dito lang ako sa loob magliligpit dahil hindi naman ako lalabas dahil bawal ako doon, mahahamugan ako, magkasipon pa ako doon ako, mahirap na. Maigi na yung nag-iingat tayo eh. Baka naman tayo ubuhin at sipunin doon ay mahirap na. Doble gastos na naman doon eh, nababudget na nga tayo, mahirap mag-budget ngayon. Kaya dito na lang ako magliligpit para malinis naman yung kusina. Ayaw ko nung may mga hugasan. At speaking of hugasan, ayan, para wala kami hugasan mamaya, gagamit tayo ng paper plate. Kasi nga naman, baka mawala na naman kami ng tubig din eh. Ay nako, buti nga ngayong araw at may tubig. Madalas wala. Hay, kay naman eh. Habang seryoso nga ako paglalagay ng paper plate ay biglang dumating ang aking kumari. Binigyan ako ng salad at ube halaya ay tuwang-tuwa naman ako eh. At paborito ko nga yung salad na yan at hindi baga kami nakagawa at wala na ngang time at ayaw ko rin masyado ng matamis sa ngayon pero yung binigyan ako ay tuwang-tuwa ako. At hindi naman ako kakain ng sobrang dami dahil matamis nga po. Unti-unti lang naman, kayo naman. Nagkakagulo na nga sila doon at kumuha na nga ng pagkain at nandun na nga din ang aking asawa. Nagpakuha lang ako habang ako andito lang sa tindahan pasilip-silip. Gustong lumabas pero hindi pwede, bawal daw mahamugan. Kaya dito lang ako sa loob. Inaantay ko lang sila magdala ng pagkain at nandito na mga pagkain, dala ng mga bata. Ang daming pagkain na dinala, akala may mauubos. Talagang aabot pa to hanggang bagong taon. Makailang init pa itong maulam na ito. Ay, wag naman sana at nakakaumay din. Masarap lang naman isipin yung maraming pagkain pero pag nasa harapan mo na, ay nako, parang ayaw mo nang kainin dahil iba-ibang putahe, iba-ibang klase, parang nakakaumay naman tingnan. Tapos yung amoy iba-iba din, parang, ay, ang sarap pero, ayaw ko, parang ganun yung pakiramdam. Pero mayon kakain tayo dahil mga bagong luto ito at fresh na fresh to. Paskong Pasko, Merry Christmas everyone. Ganito talaga kami tuwing Pasko, laging may ambagan ng magkakapitbahay. Para mas masaya, mas maraming handa, mas maraming makain, mas busog ang tiyan. Charot! At ayun na nga, hindi naman ako masyadong kumakain ng madami nga. At syempre, doy tayo, konti lang naman yung kinakain ko. Yung sakto lang ba? Gabing-gabi na nga at ito natanggap na namin ang aming Jingjing gift. Jingjing gift ko si tawag ko dyan nung bata ako eh. Kaya nakasanayan ko na. So pagpasensyahan na din yung itsura ko at ako'y hindi na nakapagbihis. Haggard na at antok na ang bata. Pero hindi pa rin ako makatulog dahil may party-party sa labas. Alam niyo na, naiinggit na ako. Gusto ko lumabas. Ang dami nilang palaro. Gusto kong manood pero bawal nga daw. Ayaw nga akong pahamugan. Kaya sige na lang, next time na lang. Bawi na lang next Pasko. So ito na nga, titingnan natin kung ano laman itong aking nabunot o ayun na kawali. At ito nga yung pinapangarap ko, bibili sana ako ng bagong kawali. Pero ayun, yan yung na-receive namin. Kaya thank you, may prituhan na kami ng itlog kasing laki ng mukha ko.